Magandang araw mga kamima. Ngayon ay araw ng paggala at alam niyo naman na late upload na naman ang inyong kamima. Dahil itong gala na to ay nung Sunday pa at kami po ay papasyal sa Simbahang Bato sa may Laurel, Batangas. At nung kami po ay nakarating ng Laurel, Batangas, ito po yung nabungara ng inyong kamima. Talagang bakas na bakas pa rin po ang bagyong Christine sa kanila mga kamima at marami pa rin po ang mga nasalanta ng bagyo sa kanila dahil nakita po namin ang inyong kamaster na talaga pong nagkaroon ng landslide ang Laurel, Batangas. At talagang nakakalungkot po dahil meron pong mga bahay na kahit anong ganda ng inyong bahay, kahit anong tatag ng pinundar mong tahanan, ay pagdating sa mga gantong sakuna ay talagang wala pong sasantuhin. Nagulat po talaga kami dahil akala po namin ay walang masyadong napinsala pero alam niyo po ba na ang dami talaga pong nasirang seawall na ginagawa, tapos meron pong mga kabahayan na nalubog talaga sa putik at ang dami pong mga puno na natangay siguro ng landslide tuloy mga kanina. Kaya ayan po, ay talagang sobrang nakakalungkot po dahil hanggang ngayon halos mag-iisang buwan na rin na nakaalis sa ating bansa si Bagyong Christine, ay ramdam pa rin po ng mga taga Laurel, Batangas ang kanyang hagupit. At syempre po nakakalungkot din po dun sa mga tao na talagang nakaranas ng bagsik ng Bagyong Christine dahil nga po meron po talaga kaming nadaanan na talagang wala silang matirahan dahil talaga pong doon dumaan or natabunan yung kanilang bahay ng lupa. At yung pong daan na yun po yung tulay na nasira. At dito na po kami papunta sa Simbahang Bato para kamustahin at manalangin na rin po doon. At ayan nga mga kamima ay maalikabok pa rin po sa lugar nila. At nakikita niyo naman po na ang dami po talaga mga kamima na, nasira, lalo na ito dati po iyan ay palayan, ngayon makikita niyo wala na po kayong makikitang palay kundi ang makikita niyo po ay yung bakas ng baha na may kasama mga troso. Yung mga troso na galing po sa bundok, dahil malapit nga po sila sa bundok, ayan mga kamima, pati po ang ilog nila ay wala na rin po talaga, ayan. So, mga kamima, ito po yung panahon para po tayong lahat ay maliwanagan na hindi po kailangan ng magarang bahay, hindi po kailangan na mag-impok tayo dito sa lupa dahil nga po sabi sa Biblia, mag-impok po tayo sa langit dahil sa langit po wala pong sisira sa ating pong, pinaghirapan o hindi po siya mabubukbok o kagaya po ng mga pangyayaring ito sa ating buhay. Alam niyo po mga kamima, sa panahon po ngayon, mas ilaan po natin yung ating buhay sa pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi man po ako mga kamima talagang taong simbahan, pero palagi po akong nananalangin mga kamima. Tuwing kami po ay gagala o magra-rides ng inyong kamaster, habang kami po ay tumatakbo, lagi po akong nananalangin na kami ay iligtas niya at makarating sa paroroonan namin ng ligtas at makauwi rin po sa aming tahanan na nag-aantay ang aking mga alaga at ang aking mga anak. At nalulungkot po ako kasi kitang-kita niyo naman mga kamima na grabe talaga po ang pinagdaanan ng, Batangas Laurel. Dahil po makikita nyo talaga mga kamima na ayan, kahit po sa highway talagang lumabas na po yung baha at makikita nyo na may mga kasama pa pong kahoy. Ang dami pong nasirang bahay, kalsada at hanggang ngayon po nire-renovate pa rin po. Kaya nga po mga kamima, hindi naman po natin kailangang, magpaka-plastic sa sarili natin. Magpakatotoo lamang po tayo at palagi po tayong manalangin. Kahit hindi po tayo nagsisimba, kahit saang lugar po makakausap natin ang Panginoon. Makakapagpasalamat tayo at makakahingi tayo ng kapatawaran. At ang higit sa lahat po mga kamima, mahalin po natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Kagaya po ng mga aso, ng mga pusa. Minsan po naiintindihan ko yung mga hindi pet lover na kagaya ko ano mga kamima. Kasi minsan naiinis sila kaya nagagawa nilang manakit.
Pero minsan isipin din po natin na kagaya rin po natin sila na nilikha ng Diyos na merong buhay. Kaya po sila po ay mahalin natin at bigyan po natin ng respeto. Ayan po mga kamima, dahil hindi po lahat ng bagay dito sa mundo ay permanente para sa atin. Darating ang araw na mawawala sa atin ang lahat. Sabi nga po pinanganak tayo ng hubad, mamamatay tayo ng hubad. Kaya nga po mga kamima, ibig sabihin po ng salitang yun ay nung ipinanganak tayo na walang-wala tayo, mamamatay tayo na walang-wala rin tayong madadala. Kaya mas maganda po na maging mabuti tayo, hindi lang sa sarili natin kundi sa kapwa natin at sa mga nilalang ng Diyos na maliliit na bagay. At matuto po tayong magpasalamat, maging kontento sa mga bagay na meron tayo. Dahil hindi po lahat ng bagay dito sa mundo ay permanent. Kaya nga po mga kamima, nung ako po ay nakaangkas kay Kamaster at nakikita ko po nagbibideo ako, nalungkot po talaga ako dahil yun po yung buhay na patotoo, na kahit anong ganda ng bahay mo, kahit anong ganda ng sasakyan mo, kapag dumating ang panahon ng unos, hindi niya kayang isalba yung buhay mo. Hindi nila kayang isalba yung sarili nila. Masisira at masisira ang inyong pinaghirapan. Kaya po mas maganda po na mag-impok na lang tayo sa langit. Dahil 'pag nag-impok tayo sa langit ng mga good deeds, maaani po natin 'yan pagharap natin sa Kanya. At ayan nga siyempre mga kamima, nakikita niyo po 'yan, ito na po yung maliit na kalsada papunta po sa batong simbahan. At siyempre po, hindi ko po alam kung anong madadatnan namin dun, pero marami pa rin po ang pumupunta dun, nananalangin. Dahil sabi nga po nila ay isa po yun sa mga mahimalang simbahan. Kaya nga po nang kami po ay pumunta ni Kamaster, sinabi ko po sa kanya talaga na gusto kong magsimba ulit or bumisita sa simbahang bato. Kaya po tinry po talaga naming pumunta nung Sunday at ito po yung bumungad sa amin at ako naman po talaga ay nakahinga ng maluwag kasi po ayan po ang bukana ng Simbahang Bato at talagang alam niyo po yung preserve siya. Oo, nagbagsakan daw yung mga bato diyan pero kita niyo naman po yung mga nagtitinda po dito ng mga kaping barako, yung mga nagtitinda po dito ng mga pagkain, ang linis po ng bahay nila, hindi po sila nakaranas ng landslide. At yung simbahang bato po, wala po kayong mababakas na kahit na anong ah, sakuna na nangyari sa kanya. Hindi kagaya nung mga nakaraan na talagang bumagsak yung mga bato dun sa bukana ng simbahang bato. Pero pag nagpunta po kayo ngayon dito, para pong walang nangyari at isa po yon sa isang himala. Hindi man lang po nasira yung kalsada papuntang Simbahang Bato mga kamima. Kahit yung mga tindahan po dito, yan pa rin po yan mga kamima. Yan tindahan na yan pa rin po yan. Wala pong nasira kahit isang bubong sa kanila. Kaya po, napaka-bless po ng mga taong malapit sa Simbahang Bato dahil nakaranas po sila ng isang himala. At ayan mga kamimang nakikita nyo po na binibidyohan ko kung ano po yung pinuntahan at kung ano po yung nadatnan namin noong hindi pa dumadating ang Bagyong Christine, yun pa rin po yun. Makikita nyo po na para pong hindi siya kagaya noon na binagyo talaga na nagbagsakan yung bato. Pero ayan po mga kamima, makikita nyo po, maayos na maayos po ang simbahang bato. Kaya kung kayo po ay nagbabalak na magsimba dito po sa Laurel, Batangas at dayuhin ang kanilang simbahang bato, open na po lahat ito para sa mga taong naghahangad na makapunta rin po dito at maka-experience din po ng pagpapala at ng blessing. Talagang napakasarap pong pumunta sa lugar na mga ganito, na mga mahimala at saka po masarap pong um, ilaan ang ilang minuto nyo rito. Talagang mararamdaman nyo po yung peaceful. At siyempre mga kamima, nagtirik na rin po kami ng inyong kamaster para po na sa aming mga kahilingan at sa aming pamilya. At saka po kami po ay bumalik, pauwi na rin po. At nakikita nyo po mga kamima, yan po yung
hindi ko po na-picturan or na-videohan 'tong side na 'to at makikita niyo po na wala na po yung mga matatabang palay na nakatanim diyaan. Ang makikita niyo na lang po ay ang bakas na iniwan ni Bagyong Christine. Kaya po tayong lahat mga kamima, ang ating pong sandata ay ang panalangin. At huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Patuloy po tayong manalangin at manampalataya sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga bagay na nagawa natin. Dahil tayo po ay tao lamang, hindi po tayo perpekto. Nagkakasala po tayo mga kamima. Meron din po tayong may mga ugali na hindi po natin maiiwasan. Kaya po, kahit ganun pa man, matuto po tayong humingi ng tawad dahil ang Panginoon po ay mapagpatawad at mapagmahal na Ama. Yun lamang mga kamima ang akin pong isi-share ngayong araw na 'to at mag-ingat po tayong lahat at patuloy po tayong gumawa ng mga magagandang bagay na sa ating kapwa, hindi lamang sa ating sarili at sa ating pamilya. Muli po, nagpapasalamat ang inyong kamima sa lahat po ng mga nanonood, nagsi-share, nagla-likes at nagfa-follow po sa aking pong Facebook. At sana po ay mag-subscribe din kayo mga kamima para po maging updated po kayo lagi sa lahat po ng mga videos na isi-share ko po sa inyo. Yun lamang po ang aking sasabihin. Maraming salamat and God bless. Mabuhay po tayong lahat. Thank you mga kamima. I love you all. What kind of world where love is returned? In the darkest night, all hearts have burned. The critics shout, but they never give. Just empty words where none could live. If I trust again, will I break? Is love too fragile to awake? But still the stars keep shining bright, and in their glow I'll find my fight. In the shadows of our fears, love is fragile, love is near. Though the thorns may pierce the skin, I'll hold on, let love begin. Like a rose under the moon, we will blossom, will bloom soon. A fairy tale, no that's not for me. No rushed ideals, just honesty. Can we still talk when we're old and gray? Through the changes, will love stay? In the shadows